Dalawang bagay ang nangyayari ngayon sa Pilipinas na hindi dapat sabay na mangyari. Una, nagtatayo tayo ng pinakamalaking military alliance sa kasaysayan ng bansa. Typhoon missile, HIMARS, Japanese Self-Defense Forces sa joint exercises. Daang-daang joint military activities sa loob ng isang year. Lahat laban sa iisang bansa. Pangalawa, ngayong linggo, ang parehong bansang yon ay may mga usapan tungkol sa posibleng pakikipagtulungan sa pagdrill ng langis sa loob ng ating sariling West Philippine Sea. Paano ito posible? Paano mo sinasabay ang dalawang bagay na ganap na nagkakasalungatan? Yun ang tanong na kailangang sagutin ngayon. Para maintindihan natin ito, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na hindi gaanong tinatakpan ng media, ang Malampaya Gas Field. Ito ang pinakaimportanteng energy source ng Luzon. Halos 20% ng kuryente ng Luzon ay nagmumula dito. Ang problema, ayon sa mga eksperto, ang Malampaya ay mauubos na bago matapos ang 2027. 1 year and a half na lang. At kapag nangyari yon, walang kapalit na energy source ang naghihintay. Yon ang ticking time bomb na hindi maraming tao ang nakakaalam. Ngayon, nandoon ang Reed Bank. Ang Reed Bank o Recto Bank ay isang lugar sa loob ng ating EEZ na pinaniniwala ang puno ng natural gas. Sapat para palitan ang Malampaya. Sapat para mapanatili ang kuryente ng Luzon para sa maraming taon. Ang problema, inaangkin din ito ng China at dito pumapasok ang trap. Kung mag-drill tayo ng mag-isa, haharangin tayo ng China. Wala pa tayong sapat na military power para protektahan ang isang solo drilling operation. Kung hindi tayo mag-drill, mauubos ang Malampaya, mawawalan ng kuryente ang Luzon, at masisira ang ekonomiya bago pa man matapos ang ating modernization program. Nakuha ninyo ang problema? Nakulong tayo sa pagitan ng energy crisis at sovereignty loss. At naghihintay ang China sa labas. Alam nila ang sitwasyon. Matagal na nilang alam. Kaya naman, ayon sa ilang defense analyst, ang Joint Exploration Deal ay hindi simpleng energy agreement. Ayon sa kanila, maaari itong tingnan bilang isang strategic trap na matagal nang pinaghandaan ng China. Bakit? Kung pumayag tayo sa joint drilling, ang Chinese state-owned rigs na magtatayo sa loob ng ating EEZ ay maaaring maging sovereign civilian assets. Ibig sabihin, posibleng maging mas mahirap silang alisin nang hindi nag-e-escalate ang sitwasyon. Maaaring magdulot ito ng mas matagal na presensya ng China sa loob ng West Philippine Sea. Posibleng maging legal. Posibleng maging kontraktual. At ang pinakamasaklap, ang ating mga kaalyado, ang Amerika, Japan, Australia, na naglalagay ng buhay ng kanilang mga sundalo para ipagtanggol ang rule of law, kung pipiliin nating iset aside ang ating sariling arbitral ruling para sa isang gas deal, maaaring makaapekto ito sa perception ng ating mga kaalyado kung ano pa ba ang worth defending. At dito ang pinakamalaking tanong, kung ang layunin ng lahat ng ating ginagawa, ang Typhoon missile, ang balikatan exercises, ang daang-daang joint military activities sa loob ng isang year, kung ang layunin ng lahat ng yon ay i-deter ang China, ay panatilihing malayo sila sa ating karagatan, paano mo sasabay ang negosasyon na maaaring magbigay daan para makapasok sila sa loob ng ating EEZ? Hindi ka makakapag-deterrence at sabay na mag-imbita. Hindi ka makapagsasabi na huwag kang pumasok habang binubuksan mo ang pinto. Yun ang kontradiksyon na nakikita ng ating mga kaalyado. Yun ang maaaring magpahina
sa lahat ng ating ginagawa sa nakaraang 3 years. Kaya bakit nga nangyayari ito? Ang sagot ay hindi komportable. Ang ating modernization program, ang Horizon 3, ay hindi matatapos bago mag-2027. Ang minimum credible defense, ang kakayahang aktwal na itaboy ang China mula sa ating karagatan ay hindi pa natin makukuha sa loob ng 2 years at ang enerhiya ay hindi makakapaghintay. Kaya ang sitwasyon ay ito, nagtatayo tayo ng depensa para sa hinaharap pero ang present ay may sariling krisis na hindi kayang lutasin ng mga misail. Yon ang realidad na kailangang harapin. Hindi ito simpleng tanong ng lakas o kahinaan. Ito ay isang tanong ng oras. At sa laro ng oras, ang China ay may mas mahabang pasensya kaysa sa atin. Ano ang dapat mangyari? Ayon sa ilang defense analysts, ang sagot ay hindi isa sa dalawa. Hindi puro deterrence, hindi puro negosasyon. Ang tamang landas ay ang pabilisin ang modernization, pabilisin ang energy alternatives, at huwag pumayag sa kahit anong deal na maaaring magbigay sa China ng mas matagal na legal na presensya sa loob ng ating EEZ. Dahil sa sandaling mayroon na silang legal na paa sa loob ng West Philippine Sea, kahit anong missile, kahit anong fighter jet, kahit anong kaalyado, magiging mas mahirap silang mapaalis nang hindi nag-e-escalate ang sitwasyon. Yon ang laro na matagal nang nilalaro ng China. At ang tanong na dapat nating sagutin bilang isang bansa ay kung nakikita ba natin ito. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.